Father Herbert, John Camacho, ang ating pong rektor at parish priest, katuwang po ng mga paring kasama niya, si Reverend Father Clem, Father Giovanni, ang ating pong hermano at hermana ng fiesta, sina Fernando at Victoria Rafanan, mga komite ng piyesta, mga mananampalataya ng parokyang ito, mga kaibigan, mga mananampalataya, muli po, Happy Fiesta! Happy Fiesta! Sa araw po na ito, puno tayo ng kagalakan sa harapan ng mahal na Diyos sa pagdiriwang natin bilang isang sambayanan as we celebrate the feast of Our Lady of Peña Francia. At kalinsabi po nito ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit na ating Panginoong Heso Kristo. Iugnay po natin ang dakilang regalo ng Ascension o pag-akyat sa langit ng Panginoong Hesus at ang kapistahan po ni Mama Mary, lalo na po dito sa parokya ninyo, may debosyon sa mahal na ina, Reyna at ano isa? Ina ng Pako, no? So, napakalawak ng kaniyang nasasakupan at salamat sa Diyos, siya po ang ating gabay sa ating paglalakbay sa buhay. Amen. No? Si Mama Mary ang tumutulong sa atin upang manatili tayong tapat sa misyon. Alam niyo po, pagkatapos ng umakyat si Jesus sa langit, nalito, natakot ang mga disipulo. Akala nila balik sa dati. Kasi nung namatay si Jesus, nagkagulo, natakot, nagkawatak-watak. Baka ganun muli ang mangyari. Ngunit sinasabi po ng Biblia na sila ay sama-samang nanalangin kasama ni Mama Mary. Amen. So without Mama Mary, they scattered. With Mama Mary, they gathered and prayed. Habang po sila naghihintay ng pagbaba ng Espiritu Santo, nandoon si Mama Mary, tahimik, matatag, matapang, puno ng pananampalataya. Dito po natin tingnan ang ugnayan ng Feast of the Ascension and the Feast of Our Lady of Peña Francia. Upang dalangin ko po na ang inyong paglalakbay bilang isang parokya, sana po sama-sama natin higit na mahalin ang Diyos, kilalanin ng Diyos, at paglingkuran ng Diyos. Amen. Ulitin ko po. Sabihin nga po, makilala siya, mahalin siya, paglingkuran siya. Okay. Una po, the Feast of the Ascension invites us to know Jesus more, to know Him better. Bago po umakyat si Jesus sa langit, sabi niya, humayo kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Hindi niya sinabing, humayo kayo at magsitsitan. Hindi niya sinabing, humayo kayo at maupo at mag-cellphone na lang. Sabi po niya, humayo kayo gawing alagad ang lahat ng bansa. Pero, tanong po, paano natin maibabahagi si Jesus kung hindi natin siya tunay na kilala? Kaya, mahalaga si Mama Mary sa atin. Buong buhay niya ay ginugol niya sa pagkilala, sa pakikinig, sa pagmamasid, sa pagninilay tungkol kay Jesus. Sa katunayan, si Mama Mary po ang unang disipulo ni Kristo. Bilang ina, tinuturuan rin niya tayong lumalim sa ating pagkilala kay Kristo. Mga kapatid, minsan, magaling tayo sa mga gawaing tradisyon sa simbahan. Ano po ginagawa natin tradisyon? Nobina, prosesyon, tulad po nito, pagsigaw ng Viva la Virgen. Diba? Pero ang tanong, kilala ba natin siya? Napag-alaman ko po kay Father Herbert,
kayo po pala ay napapaligiran din ng ibang relihiyon dito. Alam niyo, isang balungkot pong sasabihin ng isang Katoliko, yung itong pananampalataya ito, tulad po ng Aglipay, itong pananampalataya ito at ang Katoliko, wala namang pagkakaiba. Ha? Kaya pwede kang pumasok dito, pwede kang pumasok doon. Ibig sabihin, hindi nakikilala si Kristo sa paningin at pananaw ng isang Katoliko. Mga kapatid, ang tunay na debosyon kay Mama Mary ay hindi lamang panlabas. Dapat ito'y nagdadala sa atin ng mas malalim na pagkilala sa Diyos. Alam niyo po, the more you know God, the more you will know yourself. And the more you know God and yourself, the better chances you have in helping people. Kaya, pag po tayo pumapasok sa simbahan, if there is one prayer that we could ask Our Lady is this, Mama Mary, please deepen and widen my knowledge of Jesus. Hindi yung may alam ako kay Jesus, kung hindi kilala ko si Jesus. Amen. Siyempre, makikilala mo siya kapag lagi kang nakikipagkita sa Kanya. Lagi kang nananalangin sa Kanya. Lagi kang gumagawa ayon sa kalooban niya. These are the different ways and means for us to have a deeper and wider knowledge of Jesus. Amen. So, una po, makilala siya. Pangalawa, the gift of the Ascension invites us to love Jesus more like Our Lady. To know Him more and to love Him more. Mga kapatid, pag-akyat ni Jesus sa langit, hindi na siya nakita pa ng kanyang mga disipulo. Pero, nagpatuloy silang sumunod at nagmamahal sa Kanya. Yun po yung tunay na pananampalataya. Sino po ba ang pinakamahusay na halimbawa na hindi nakikita si Jesus, pero naniniwala at nagtitiwala sa Kanya? Wala pong iba kundi si Mama Mary. Amen. Mula Bethlehem hanggang Calvary, nanatiling tapat si Mama Mary. At pagkatapos po ng ascension, pag-akyat sa langit, patuloy siyang naniwala sa presensya ni Jesus. Marami sa ating dumadalo sa pista ng ina na may dalang mabibigat na problema. May sakit, problema sa pamilya, pinagdadaanan sa buhay, may takot at pangamba. Mapunta ka ba naman sa Pilipinas sa magulo at korap na politika? Minsan, parang tahimik ang Diyos sa ating panalangin, di po ba? Pero, ito po ang tinuturo ni Mama Mary. Hindi niya nakikita si Jesus, wala na siya. The gift of the Ascension is not Jesus going away, but Jesus being more present in us and through us. Ito ang paalala ni Jesus. Siya'y buhay, siya'y nagahari, at siya'y nananatiling kasama natin. Amen. Alam niyo po si Mama Mary, tingnan niyo po, lalo na nung si Jesus ay nakabayubay sa krus, at siya ay nakatayo, di po ba? Imagine mo, nanay, nakikita mo yung anak mong pinapatay, mamamatay, at madudurog ang puso mo. Pero, ito po katangian ni Mama Mary. Perhaps, she does not understand fully. There is no 100% understanding why her son was subjected to that kind of death and suffering. Ulitin ko po, she does not have 100% fullness of understanding. However, in the absence of fullness of understanding, Mama Mary
has fullness of trust to the mighty power of God. Amen. Sa kanya po, buhay yung salitang ni Jesus, I am with you always. Sana ganun din. When we face Our Lady, we will say, Lord, hindi ko po alam, hindi ko po maintindihan. Katoliko po kaming bansa, pero napakaraming korap. Katoliko naman kami bumoboto, pero bumoboto kami ng korap at mamamatay tao at nagmumura sa Santo Papa. Katoliko kami, pero walang hiya pa rin kami. Hindi ko po maintindihan. Pero inulit ko po, sana sabihin din natin, Lord, despite of my lack of understanding, I trust in you. Naniniwala po ako sa inyong kapangyarihan that you could draw out goodness from this immense darkness and evil around us. We trust in you. Kaya si Mama Mary, her knowledge is shown in the fullness of her trust. And the more she trusts Jesus, the more she loves Jesus. Mahalin siya, kilalanin siya. Pangatlo po, the gift of the Ascension does not only invite us to know Jesus more, to love Jesus more, but most especially, these feasts of Our Lady and the Ascension invites us to serve Jesus more. Amen. Sa misa po, di ba sasabihin ng pare, ulit yung kalabis na nabi ko, tapos na ang misa, ano kasunod? Humayo kayo. Di ba? Ano ibig sabihin? Hindi yung tapos na ang misa, upo lang, relax lang, at magkwentuhan. Hindi ho, you are sent. Pakisabi nga po, I am sent. Isinusugo ako. Ganyan din ang tunay na debosyon kay Mama Mary. Hindi tayo tinuturuan na magdasal lang, magdebosyon lang, magsindila ng kandila, magprosesyon lang, magbigay ng bulaklak lang. Tayo po, besides being a praying community and celebrating community, we are asked to be a serving community. Amen. Sabihin nga po natin, we are praying community. We are celebrating community. We are serving community. So what are the ideals of a serving community? Kung meron totoo ang devotion natin kay Mama Mary, sabihin, pakilagay nga po ang kanan kami sa dibdib. Inulit ko po ha. Kung totoo ang devotion kay Mama Mary, sabihin po natin, marunong magmahal, marunong magpatawad, marunong umanawa, marunong magsakripisyo, marunong maglingkod. Mga kapatid, hindi po sapat na nagsisimba lang tayo kung wala namang mababago sa ating personal na buhay. Inulit ko po, my assignment is, if I am bad, therefore I must be good. If I'm already good, then I must be better. If I am already better, therefore, I must show the best version of myself. I must be better than yesterday. Gradually, slowly. The real devotion to Our Lady should impel us, should move us. Itutulak tayo ng debosyon kay Mama Mary palapit kay Jesus. At pag tayo malapit kay Jesus, ito naman ay magtutulak sa atin
na gawin natin ang ating mabibigay para maglingkod sa Kanya at sa sambayanan nating minamahal. Sana ang pananampalataya natin, gusto ko pong tanungin kayo, ganito na po ba kaganda ang simbahang ito 300 years ago? Ibig ba sabihin, umunlad siya at gumanda? Ganito na ba yung inyong retablo before? Gumanda ba o pumangit kaysa sa dati? So, tingnan niyo po, this church is a picture of what is it to be in the home of God. You become beautiful. You become better. You become holy as the year goes by. Muli po, ang ascension, pag-akit sa langit, ay isang regalo dahil pinaalalahanan tayo na ang tunay na langit ay nasa taas at nasa pamayanan natin. Tandaan po, habang tayo naglalakbay tungo sa langit nating bayan, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si Mama Peña, Our Lady of Peña Francia, guiding us towards the heart of Jesus. Pakitangas nga po ang kanang kamay natin lahat. Sabihin po natin, at the Feast of the Ascension, Jesus is telling us, we are heaven-bound. Together with Our Lady, we will journey as a family, as a community, loving God, knowing God, and serving God. Amen. God is good all the time. Happy Feast Day of Our Lady of Peña Francia.